Yon, ngayon po ay October 25, 2025. Pag-usapan po natin ito pong patuloy na paghahanap ng katarungan ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings kung saan ang pangunahing akusado po dito ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong na po sa Hague, Netherlands. Pero sa pag-uusapan po natin sa oras na ito, meron pong tatlong pangalan na lumulutang na maaaring isa sa kanila ang unang-unang makakasama ni Rodrigo Duterte sa kulungan. Sino-sino po ang mga personalidad na ito? Nandito po sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at dating Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre III. Sa tatlong pong binanggit natin na mga pangalan, mukhang ito po yatang si Vitaliano Aguirre III ang merong yag balls. Kasi tahasan niya po ngayong sinasabi, ewan ko kung ito po ay salita lamang, na siya po ay willing na samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan sa Netherlands. Ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II said he was prepared to stand beside former President Rodrigo Duterte even behind bars should the International Criminal Court also order his arrest over the bloody war on drugs. Baka kaya naman malakas lamang sabihin ngayon ito ni Vitaliano Aguirre kasi wala naman pong impormasyon na lalabasan po siya ng warrant of arrest maliban po sa mga rumors. Unlike po dito sa dalawa po natin pinag-uusapan na senador, si Bato de la Rosa at si Bongo, meron po talagang A1 information kung tawagin. Ibig sabihin, sigurado. At ayon nga po kay dating Senador Antonio Trillanes, ito pong si Bato de la Rosa ang unang-una daw na lalabasan ng warrant of arrest kasunod dito kay Rodrigo Duterte. Later na lang daw po itong para kay Senator Bongo. Ano po ba ang update sa ICC sa kasalukuyan kaugnay ng kinakaharap na kaso ni Rodrigo Duterte? Pakinggan po natin ang interview na ito kay dating Senador Trillanes ng Rappler. Ano ang status ngayon ng ICC case? Can you talk about possible milestones that maybe we can all look forward to? So, let's talk about the Duterte case muna. In Duterte case, nagsastall sila na they were successful in postponing the confirmation of charges hearing. Pero with the rejection of the interim release, tapos itong jurisdiction affirmation, yung pagde-delay nila will just work. Yung binanggit na yan na dalawa ni Trillanes, yan yung kabiguan ng depensa na makuha nila yung pag-aproba ng korte, no? Yung unang-una, ang paghingi nila ng pansamantalang paglaya para kay Rodrigo Duterte o yung tinatawag pong interim release. Disapprove po yun, denied ng korte. At nung itong nakaraang araw, naglabas po ng desisyon ang ICC at kinukumpirma po nito na meron po silang jurisdiction kay Rodrigo Duterte at sa mga co-perpetrators po nito. Ito po ay dagok sa kampo ng mga Duterte sapagkat yun ang premise nila na wala daw pong jurisdiction ang ICC over the person dito po nga kay Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Against themselves kasi nakakulong ka pa rin. Diba? And it shows na wala kayong counter evidence di ba? To prove your innocence. Kasi dapat sila yung interesadong let's get this on, di ba? Let's get this thing going. Pero kung ano-anong alibi. Now, itong sinasabi nilang cognitive impairment, akala nila pagka nag-decide itong mga medical experts na to na meron siyang cognitive impairment, pakakawalan na siya. Hindi. He will remain in detention. Kasi periodic yung evaluation niya. Periodic yung evaluation. Pagka ready na siya, malay mo 6 months from now. Singit lang tayo, naalala ko lamang. Ang isa sa mga nakakalungkot at nakakainis din na pagkakataon ay ang pagpapakalat po ng fake news ng mga DDS. Lalong-lalo na sa TikTok. Kung kayo po laman ng TikTok, makikita nyo po doon ang napakarami pong video na sinasabi po nilang malaya na daw po si Rodrigo Duterte. Nagpapakita pa sila ng pagbaba nito sa sasakyan, partikular sa bansang Japan, kasama ng asawa na si Hanelet. Iba't ibang mga video na pinapakalat po nila, which is yung mga video na yon, mga matagal na po yung video.
mga prior commitment ni Rodrigo Duterte nung siya po'y Pangulo pa ng Pilipinas at saka nung siya po'y bumaba na bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero ginagamit po nila yung mga video para palabasin na nanalo po sila, na nag-grant yung interim release. At ang pinaka nakalulungkot doon mga tol, pag tiningnan mo yung komento sa TikTok, ang daming naniniwala. Yon ang pinaka masaklap na katotohanan doon. Nililigaw nila ang landas ng kanilang mga supporter. At dapat, para mawala po ang mga ganong sirkumstansya, pakalat po natin sa ating mga kakilala, sa ating mga social media accounts na hindi po yun totoo. Huwag nyo nang i-share yung mismong video. Kung hindi sabihin nyo na lamang ang katotohanan na si Rodrigo Duterte hanggang ngayon nakakulong sa Hague, Netherlands. At tingin ko hindi na po yan makakalabas except kung matatapos po itong kaso na kanyang kinakaharap at siya'y mapawalang sala. Otherwise, pag siya po'y nahatulan, hindi po bababa sa 10 taon na pagkakakulong ang maaaring kaharapin na kaparusahan niyan si Rodrigo Duterte at his age now, 80 years old. Sa tingin ninyo, makakabalik pa siya ng Pilipinas ng buhay? Balik po tayo dito po sa pakikinig kay Antonio Trillanes. Okay na siya, hindi tuloy yung trial. Baka nga ilipat pa yan sa mental asylum kung ipupush nila yan. But then, hindi talaga to totoo. Oh, I Makikita mean, nila, the first wife, no, and also the granddaughter said is it's okay. fine. Yeah. And in fact, Wow! Sabi ni David Belen, request ko po top 1, ang panalo ko ibigay mo na lang sa makita mong pulubi. Thanks, more power to you. Ganon din po kayo, ingatan po kayo nawa ng ating Panginoon. Meron pong nanalo dito nung nakaraan na ibigay ko daw sa kauna-unahang makikita kong strip sweeper. Naibigay ko po, kaso lang hindi na po ako naka-live, hindi ko na po naidokumento, nahiya naman akong picturean yung tao. Kasi ayokong isipin na pinagkakakitaan ko yung ganong pagkakataon. Kaya salamat sa tiwala nyo, David Belen. Meron po rito sa amin sa may overpass na isang matandang lalaki, I believe senior citizen yon, homeless siya. Nakatira lang talaga siya doon sa overpass. Yung mga gamit niya nandoon, damit niya nandoon, tapos namamalimos. Hindi ko po ugali na magbigay sa pulubi. Pero dahil nga po kayo po ang nagsabi, sige po, mamaya ibibigay ko po ang halagang 500 piso doon po kay tatay. Ano? Salamat po dyan. they're pleading for the children to stop the lies, di ba? Ganun yan. Hindi nila mabobola. Oy, ay Morena, salamat. Naibigay ko na yung 500 pesos. Salamat sa iyong pagbibigay doon sa street sweeper. Kasi yung ICC, di ba? Closely monitored yung nakita nila. Hindi naman ulianin si Duterte. So they're confident na magtutuloy-tuloy ito. So anyway, yan yun. Yung kay Bato and Bongko, yung warrant of arrest ang pinaprocess ngayon, di ba? Bato will be issued a warrant ahead of Bongko. Yeah. You're confident of that? Very confident. Di ba? Will that happen within the year or? Let's just say it's a waiting game. Yan na ang impormasyon na ibinabahagi ni dating Senador Trillanes. Noong una, siya rin naman ang nagbahagi na lalabasan ng warrant of arrest si Rodrigo Duterte, di ba? Ano ang nangyari? Lumabas ang warrant of arrest. Noong March 7, ito ay nirelease officially ng ICC. Pero ipinatupad lamang po ito ng ating gobyerno pagbalik ni Rodrigo Duterte noong March 12 in the morning. Kaya by 11 in the evening, past 11, lumipad po yung eroplanong lulan itong si Rodrigo Duterte papunta pong Hague, Netherlands at ngayon doon na nga po siya nakakulong. Kung nabanggit noon ni Antonio Trillanes na may warrant of arrest at nagkatotoo, malamang sa malamang 99.9% itong sinasabi ngayon dito ni Antonio Trillanes. Lalabasan ang warrant of arrest sooner. Ito pong si Bato de la Rosa. Ngayon, kaugnay po ng pagkakatalo na naman ang kampo ni Rodrigo Duterte diyan sa jurisdiction na kanilang kine-question. Pakinggan po natin ang interview dito po kay Attorney Conti. It has rejected former President 2019. The court tayo ng konti. So I'd like Regarding to, jurisdiction. I'd like to get your reaction on the ICC rejecting the President Duterte's, former President Duterte's jurisdiction challenge. Well, for us, it feels like an I told you so moment. From the very beginning, we believe that the ICC has jurisdiction, which is precisely why we went to the ICC. And even after we withdrew, our sentiments about the withdrawal is that it's an evasive tactic.
And yun na yung sinabi ng ICC mismo, that you cannot use Article 127 of the Rome Statute, that's the withdrawal provision, to evade responsibility. And so we are, in a way, well, happy because it leads us one step closer to trial. But of course, we still have the question of fitness to stand trial of Duterte. In short, mga tol, kasalanan ni Rodrigo Duterte kung bakit bigo lagi sila diyan po sa pangyayari ng kanilang mga motion, apela, request sa ICC. Kasi katulad po nitong jurisdiction ng ICC kay Rodrigo Duterte, kine-question nila diyan yung authority ng Philippine government to arrest Rodrigo Duterte and thereafter i-turn over siya sa ICC custody. Dahil nga sa ginawa ni Rodrigo Duterte na baklasin ang ating membership sa ICC, hindi magamit ngayon ng mismong kampo ni Rodrigo Duterte yung provision mismo ng Rome Statute na sinasabi po doon sa particular na artikulo, kung di ako nagkakamali, 60 yata yun or 65, i-correct na lamang ako sa figure, na kung tayo po yung miyembro pa ng ICC, hindi direktang magagawa ng ating gobyerno na arestuhin at i-transfer agad si Rodrigo Duterte. Kasi bakit? Merong provision doon na dapat dalhin muna siya sa competent authority. At ang competent authority na yon, walang iba kung hindi ang korte dito sa Pilipinas. Dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC, hindi na daw po applicable yung artikulo na yon kahit inire-raise ito ngayon ng kampo ni Rodrigo Duterte. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. But once and for all, does this, finally close the jurisdictional challenges? Technically, no, because they could still appeal this. The appeals chamber of the court is like their Supreme Court. And if they have a contrary opinion, then this could be reversed. But, there's a lot of countries looking at the ICC now, and particularly looking to leave the ICC. This is a signal, this should be a signal for the ICC that they have to say that they have jurisdiction over crimes, especially at the time that they were committed. Kasi parang sumali ka sa laro, may nangyaring problema, exit ka kapag may bulilyaso. Kaya mukhang malabong mangyari yon, na kapakakatigan itong kampo ni Rodrigo Duterte even sa kanilang apila. Kasi pagka ginawa na yun ng ICC, baka maging presidency yon na kapag ka ikaw ay gumawa ng paglabag, tapos miyembro ka, ang gagawin mo na lang gateway, kumbaga para sa pagtakas mo dyan, ay yung ibaklas mo, yung membership mo. At ganun nga yung ginawa ni Rodrigo Duterte. Akala niya, porkit baklas na ang membership natin sa ICC, makakatakas na siya sa kanyang legal na responsibility sa ICC, pero hindi po. At yan, patuloy nilang inilalaban sa ICC, ngunit hindi po sila pinapanigan ng ICC. Pwedeng umalis ng basta-basta sa ICC. So, ibig sabihin nito, yung tinignan nila dito na jurisdiction na even nag-withdraw ang Duterte administration sa ICC noong 2019, pero dahil nagbukas ang investigasyon noong 2018 ng February, doon nila binasa yung desisyon na, teka muna, amin pa rin to, may jurisdiction pa rin kami. Yes, tama yan, Angela. Kasi nga, yung may medyo novel approach pa itong ICC defense, rather. Sabi ng defense, yes, we agree. They agreed that at the time that the crimes were committed, we were a member of the ICC. Maski sila, hindi nila man-deny yun. Between 2016 to 2019, in fact, way back 2011 when the ICC, when the Rome Statute became effective in the Philippines, covered yan. Ang tanging question lang nila, hindi kayo agad nag-imbestiga. The 2018 preliminary examination opened by the Office of the Prosecutor is considered a matter under the consideration of the court. Sabi kasi ng defense, hindi ang dapat tingnan natin yung 2021 opening of an investigation, capital I. It's a formal stage. Now, what the ICC says, whoever in our office, anyone within the auspices of the ICC, whoever acts in quote-unquote small I, investigates a situation, that is the ICC coming into the picture. Para attorney, I'd like to backtrack a little, but the same topic naman about this. There was during the hearing, I think this was in the Senate, about the arrest of former President Duterte. It was brought up about yung the way and the manner of which the former president was arrested. I think this was the OJ Secretary then Remulla saying, nakasama pa kay former President Duterte ang pag-alis sa ICC because had we still been a member of the ICC, the manner of which he was arrested might have been problematic because parang requirement daw ng ICC, i-present mo muna sa
local court before you transfer to us. Is that true? Well, yes, according to the ICC, actually, whether you're a member state or not a member Mhm. state, there's a provision that says Article 60, when an accused is arrested, may tinatawag na, katulad nung sinabi doon sa first hearing, Mm. nalala niyo, tinanong siya, anong pangalan mo, okay ka ba, Yes. at gusto mo bang mag-avail ng interim release? You have remedies that you could avail of. The provision says that you should have been presented before a local court. Mhm. If we were a member state, we would have had to follow that to the letter. Yes. Oo, anong ginawa mo, dapat itong gagawin mo. And, well, for me, I think that the Philippine government should have had presented him before a competent judicial authority. Kaya lang yung question nga, bakit ako umexit na nga ako dyan eh? Oh. So for them, it became sort of an option. We had thought that he would be transferred first to a member state na kailangan ba. Kaya lang baka sabihin naman ng member state, bakit korte ko ang Oo. magpapasya yan? Hindi naman ako nang nanghuli. Mm-mm. Kaya ang nangyari, diretso surrender sa ICC. Yun. Which Kasi, is, in a way, valid. Right. To note, dalawa pa lang nag-withdraw sa ICC. Yes. It's Burundi and the Philippines. So nagkaroon ng parang, kumbaga, gray area. Paano kung former member state? yun. Well, we had said we still have to cooperate with the court. Pero at this point, the Philippines can invoke its non-membership Correct. to escape liability na. In short, mga tol, kung meron mang dapat sisihin kung bakit sumasablay sila ngayon sa kanilang mga argumento sa ICC, si Rodrigo Duterte pa rin yun. Ngayon, punta tayo more particularly dito sa dalawa na nakikita ninyo sa ating screen. Si Senator Bongo at Senator Ronald De La Rosa. Si Senator Ronald De La Rosa actually, ang kanyang kinakaharap lang naman ngayon na problema ay itong ICC eh. Dahil nga ayon kay dating Senador Trillanes, anytime soon, lalabasan na siya ng warrant of arrest at ano ang mangyayari dyan? Tatlo lang naman ang pwedeng mangyari. Susuko at magpapasakop sa jurisdiksyon ng ICC si Senator Ronald De La Rosa. Ano yung dalawa? Magtatago siya at hindi na magpapakita sa harapan ng publiko at hindi magpapahuli. Siyempre, sa ating otoridad, kapag nagtatago, ganun naman ang nangyayari katulad kay Gerald Bantag. Yung ikatlo, ito na yung pinakaayaw nating mangyari sa lahat, na si Senator Ronald De La Rosa makorner ng ating otoridad at manlaban. Pag nanlaban siya, baka mangyari sa kanya yung mga nangyari sa nakalipas na panahon na yun nanlaban napapatay dahil ng laban sa ating kapulisan. I do not know kung yan ay kayang gawin ni Senator Ronald De La Rosa, pero knowing him, matapang naman siya, baka gawin niya. Pero I suggest, kung sinasabi niya na wala siyang kasalanan, dapat harapin niya po ito pong ibinabatong akusasyon sa kanya. After all, siya rin naman ang nagsabi na gusto niyang samahan at hindi niya iiwan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal na mahal niya daw ito eh. Kaya doon natin makikita kung totoo ba sa kanyang salita itong si Senator Ronald De La Rosa. Sa isang banda dito po kay Senator Bongo, ang dami pong kinakaharap na problema nito ngayon. Siyempre, yung ICC, mauuna nga lang labasan daw ng warrant of arrest sa kanya itong si Ronald De La Rosa, kaya susunod siya. Pero ano pa ba ang mga legal na kinakaharap na problema nitong si Bongo? Ito ay kaugnay siyempre ng samot-saring mga reklamo ngayon ng plunder at graft and corrupt practices violation na isinampa nito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Kamakailan lamang nagsampa muli itong si Trillanes ng kasong plunder sa ombudsman. At in follow-up for that effort nitong si Trillanes, sinumiti niya rin yung kanyang reklamo o yung impormasyon sa Independent Commission for Infrastructures. Ang malaking tanong ngayon sa atin ay yung mga posibilidad nga na kung labasan ng warrant of arrest itong si Bongo, at the same time, umakyat yung reklamo ni Antonio Trillanes sa korte at labasan din siya ng warrant of arrest, ano ang mangingibabaw? Ang warrant of arrest ba ng ICC o ang warrant of arrest ng ating local court? Sa aking maikling pangunawa lamang, dahil ako naman ay hindi abogado, and as provided under ating Republic Act 9851, yung naging basihan para po i-turn over si Rodrigo Duterte sa ICC, mukhang hindi yata uubra na mangingibabaw ang ICC warrant of arrest kung hindi ang warrant of arrest dito po sa ating korte. Kasi kung titingnan natin mismo yung batas, Republic Act 9851, nakalagay po sa provision nito sa section, ano bang section yon? 5. Oh, I'm sorry. Nakalimutan ko bigla. Section 17, jurisdiction ito. Sa section 17 po nito,
Ito po yung naging basihan ng ating gobyerno para po si Rodrigo Duterte ay i-turn over sa ICC. Sa second paragraph po nito, nakalagay dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Tandaan natin, baka paglabas po ng warrant of arrest nitong si Ronald De La Rosa sa ICC, baka pinoprosecute na rito si Rodrigo Duterte pag nabasahan na siya ng confirmation of charges. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Pero tandaan natin, kapag ka meron pong outstanding case like what is happening, for example, dito kay Apollo Kibuloy, merong request for extradition ng United States. 'Di ba? Mas pinaprioridad ngayon ng ating gobyerno yung pagdinig muna sa kaso ni Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas. Kaya malamang sa malamang, ito pong si Bongo, kung sakaling labasan po ito ng warrant of arrest ng ating korte dito sa Pilipinas, mapaprioritize na siya po ay i-take into custody, mag-acquire ng jurisdiction ng korte dito sa atin at tapusin muna yung kanyang problema bago problema dyan sa ICC. Ewan ko kung yun po ay papabor para sa inyong kagustuhan, pero ako naman, sa akin, kung ano man ang mangyari, ang mahalaga, pagka merong warrant of arrest, may patupad ito. Regardless kung ito ay sa ICC or local courts po natin. At maaresto, sino man sa kanila. Kung si Bongo, maaresto dito sa Pilipinas at litisin dito sa Pilipinas. Kapag ka natapos ang kanyang kaso, mapawalang sala siya, di panibagong problema ang kakaharapin niya yung ICC. Pero kung mag-guilty siya, malamang sa malamang, isa-serve niya po. Kung plunder ang ikinaso sa kanya, reclusion perpetua na pagkakakulong or 20 years and 1 day to 40 years. Aabangan natin ang mga susunod na kabanata sa mga pangyayari na yan, but in the meantime,